Okay po. Happy Sunday po sa ating lahat mga kapatid. Yan. So pakibati po ang ating mga katabi na Happy Sunday kapatid. Happy Sunday. Ayan. So kamusta po tayo ngayong araw? Ano? Kompleto po ba ang ating mga tulog? Wala naman siguro kompleto or kulang ano? Dalas napupuyat. Siguro bago tayo magsimula, gusto ko lang po kayong tanungin. Ilan na po ba dito sa atin ang nakapag-swimming na? O nakapag-outing na kasama ang mga minamahal natin sa buhay o mga kaibigan? So, meron po ba dito? Ayan, no? Kasi nasa ano tayo ngayon, summer, vacation, ano? Mga walang paso, pero sa mga nag-work, nagkatrabaho pa rin sila. So, ayun, no? Yung tipong may tawanan, may kwentuhan, at yung kahit sandali na nakakalimutan natin minsan ang pagod ng buhay, di ba? Na kahit minsan kailangan natin magpahinga kasama ang ating mga minamahal sa buhay. So, di ba? Masarap po sa pakiramdam, di ba, yung parang nagpapahinga. Yung parang sabi nga nila napupunta yung ibang tao sa nature para nature heals me, ba? Di ba ang nature naman si God naman ang gumawa nito. So yung mga bundok, yung mga magandang tanawin, ayan. Enjoy His creation. Pero yun, no? Kailan po ba tayo huling pagkakataon na tuloy tayong nagpahinga? Natatandaan niyo po ba? So, hindi lang po kasi pahinga ng katawan ang ating ginagawa o yung pagpapahinga ng tao physically. Pero kundi ang pahinga ng puso, isip, at kaluluwa. So kung wala kang iniisip, wala kang dinadalang bigat, at nararamdaman mo na lang na payapa ka, kung iisipin po natin, marami sa atin ang pagod na. Pagod sa pag-aaral, pagod sa trabaho, pagod sa mga responsibilidad, at minsan, pagod na rin sa mga problema kinikimkim natin. At sa gitna po ng lahat ng iyon, minsan nakakalimutan po nating huminto at lumapit sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi sa Exodus 23:12, 6 na araw kang gagawa, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka. At ano yung kapitong araw na yun? Yung pagpunta natin dito. Pag-worship Him. Diba? Pagtipon-tipon natin bilang as church upang magpuri sa Kanya. So napakagandang paalala po nito. Kasi kadalasan, iniisip natin na kailangan lagi tayong gumagalaw, kailangan lagi tayong may ginagawa, kailangan lagi tayong productive. Pero ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na, anak, magpahinga ka rin. Hindi po siya Diyos na gustong makita tayong napapagod at nauubos. Sino ba sa atin ang gustong makita yun, di ba? Na araw-araw na lang ganun. Ang Diyos po ay inaanyahan niya tayo na lumapit. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Huminto ka muna at hayaan mo ako ang magbigay sa iyo ng kapahingahan. Mga kapatid, ang pahinga na galing sa Diyos ay hindi lang pahinga sa katawan o ng katawan, kundi pahinga ng puso, pahinga ng isip, at pahinga ng kaluluwa natin. Yung kahit may problema ka pa na iniisip, kahit may pinagdadaanan ka pa ngayong araw na to, may kapayapaan pa rin sa puso mo. Kaya ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito, hindi lang po itong simpleng pagtitipon. Ito po ay pagkakataon para sandali nating iwan ang ating pagod
ang ating mga alalahanin at mga bagay na nagpapabigat sa atin. At ilapit natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Dahil sa Kanya, may pahinga. Sa Kanya, may kapayapaan. At sa Kanya, tayo ay ligtas. Kaya sa sandaling ito, mga kapatid, inaanyahan ko po ang lahat o bawat isa dito na yumuko at pumikit. At isuko po natin sa Panginoon ang lahat ng ating pagod, lahat ng ating iniisip, at lahat ng ating pinagdadaanan. At hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng inyong biyaya. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Sa buhay na pinagkaloob mo, sa bawat oportunidad na matuto, magmahal at maglingkod sa iyo. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming buong bansa. Panong itong digmaan sa Middle East, Panginoon. Alam namin marami pong natatakot at nababahala dito, Panginoon. Hindi pa rin po ito natatapos. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na naroon, ang aming mga kapatid kay Kristo na nahihirapan at nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila, balutin ang inyong proteksyon at bigyan ng lakas sa pag-asa at sa gitna ng panganib, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga na-stranded at hindi makauwi sa kanilang pamilya, Panginoon. Gumawa po kayo ng paraan upang sila ay maging ligtas at makabalik sa kanilang mga minamahal sa buhay. Ama, pinapanalangin din po namin ang aming bansa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa pagbaba nito ngayon, Panginoon. Sa patuloy na pagbaba nito. Napaalala po sa maraming tao na huwag po magpanik. Bigyan niyo po sila ng karunungan sa aming mga pinuno upang makagawa po ng tamang desisyon para sa kapakanan ng lahat, Panginoon. At sa lahat po ng issue ng aming bansa ngayon, sa inyo po namin ito ibinibigay at pinagkakatiwala. Na alam namin kaya po nangyayari ito ay may reason. Lahat po ito nakalaan sa iyong plano, Panginoon. Panginoon, kayo po ang Diyos ng kapayapaan. Dalangin namin na maghari ang kapayapaan sa aming bansa. Pawiin niyo po ang galit at karahasan at pilitin niyo po na pagkasunduin ang mga nag-aaway at pagpati ito, Panginoon, at punuin ng pag-ibig. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming mahal na bayan ng Pilipinas. Ikaw po ang kumilos sa aming bansa upang magkaroon ng kapayapaan, kayusan at pag-unlad. Dalangin po namin ang mga pinuno ng aming bansa mula sa Pangulo ng Pilipinas hanggang sa mga leaders ng barangay. Bigyan niyo po sila ng tamang direksyon, malasakit sa kapwa, matibay na pananampalataya upang sila'y mamuno ng may katapatan at katwiran. Alisin mo po ang anumang
kasamaan, kasikaman, Panginoon, katiwalian sa gobyerno. Naway ang Pilipinas ay maging isang bansang nagpapahalaga ng iyong mga salita at namumuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ipinagdadasal po namin ang aming simbahan. Salamat po sa aming mga pastor, leader, at sa mga manggagawa at simbahan na patuloy na nagpapakalat ng iyong mga salita. Palakasin mo po sila at bigyan na patuloy na kalakasan upang hindi sila mapagod sa paglilingkod. Naway ang aming simbahan ay maging ilaw sa madilim na mundo at patuloy na maging daan upang marami pang tao ang makakilala sa iyo. Para po sa mga hindi nakarating ngayon at sa mga pupunta pa lamang, basbasan niyo po sila at naway maramdaman po nila ang iyong presensya saan man sila naroon. Panginoon, higit sa lahat, pinagdarasal po namin ang aming pamilya. Salamat po sa kanilang pagmamahal, sakripisyo, at patuloy na pag-aaruga sa amin. Ingatan niyo po sila araw-araw, ilayo sa anumang sakit, aksidente, at masamang pangyayari. Naway laging manatili ang pagmamahalan sa aming tahanan. At kung may hindi pagkakaunawaan, bigyan niyo po kami ng pusong marunong magpatawad at umunawa. Sa mga miyembro ng aming pamilya na may sakit, hinihiling po namin ang kaligtasan at kalakasan para sa kanila. Sa mga dumaranas po ng pagsubok, bigyan niyo po sila ng pag-asa at kapayapaan sa kanilang puso. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay sa amin. Patuloy niyo po kami pagpalain, pangunahan at bigyan ng direksyon sa buhay. Lahat ng ito ay tinataas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Napahiya daw siya doon sa ginawa ni David. Pero si David, mahal ko ang Panginoon. So ito yung way ko para maipakita yung pagmamahal mo sa Panginoon through dancing na kahit na katatawanan siya ng ibang tao. So, ngayon, bago tayo umawi, tayo po lahat ay tumayo. So, huwag mo natin isipin yung ating mga katabi. Let's just sing for God today. Maaari mo ba yun? Amen. So, bago tayo umawi sa ating Panginoon, tinaayayahan ko po si Brother Zaire para pangunahan tayo muli sa ating opening prayer. Examine our hearts and know everything about us. You know when we sit down or stand up. You know our thoughts even when we are far away. You see us when we travel and when we rest at home. You know everything we do. You know what we are going to say even before we say it. Lord, you can go before us and follow us. You place your hand of blessing on our head. Such knowledge is too wonderful for us, too great for us to understand. So forgive us, Lord. Despite your faithfulness, we tend to sin. We ask for your grace and mercy as we worship you today. May you fill our hearts with the fruit of the Spirit. May our lives reflect your goodness and love. Bless everything we do. We give you the highest glory and honor. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Brother Zaire. Tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. Ating pumawitin ang kantang Aawit sa Sayaw. Ang iyong pag-ibig is
puso ko ngayon kailanman Panginoon. Minsan pa, tayo tumawag sa Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, lalatihin, papalakpak sisigaw, dadahilahin, nakuha mo sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko, ngayon kailanman. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, pagpalakpak sisigaw, dadahilain, magtumako sa piling mo. Ang kadalakan sa puso ko, ngayon kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, pagpalakpak sisigaw, dadahilain, magtumako sa piling mo. Ang kadalakan sa puso ko, ngayon kailanman. Ngayon kailanman. Ngayon kailanman. Panginoon. At tayo may patuloy na umawit sa Kanya at magbigay ng papuri kay Yahweh. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lapit sa presensya mo, nagbubuhay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Minsan pa, awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagbubuhay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba.
makaingat. Yahweh, Yahweh, sa Kanya ay tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, magpapalang buhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may pagkalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ang lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ang mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yahweh ang ating Diyos. Ikaw lang ang Diyos. Yahweh ang ating Diyos. Palakpakan ng kawitan ang ating Panginoon. At sa ating patuloy na pag-aawitan, ating pong alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwali, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Nais namin ang presensya mo. Minsan pa, Diyos Kalbaryo, ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko
lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang presensya mo. Dalangin namin ang presensya mo ay manatili sa ating Panginoon. Huwag mo kami iniiwan, Panginoon. Patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aawitan, alalahanin po natin yung araw na kung kailan tayo natagpuan ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng matinding paghihirap, sa gitna ng kakulangan, na kahit anong mang pinagdadaanan sa ating buhay, kaya-kaya tayong akayin ng ating Panginoon at dalhin sa kanyang pag-ibig. Ating pong hanapin ang kanyang tinig na parang isang ligaw na tuba na naghahanap ng kanyang shepherd. Dahil sabi sa Biblia, for I know the sheep, my sheep knows my name, and they follow me. And Lord, we long for your voice. We long to follow you, Lord. And we want to follow you for the rest of our lives. My good mom. Tingnan mo. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Nataguan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa ating
panahon at oras na kami po ay iyong natagpuan sa inyong pag-ibig, Panginoon. Nung panahon hindi pa po namin kayo kilala, Panginoon, salamat sa mga taong ginamit mo upang kami marating, Lord. Salamat dahil ngayon ay kami naligtas na, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. And though we may stumble, Panginoon, as we follow you, salamat dahil andyan ang iyong banal na Espiritu. Ang siyang gagawin sa amin na kami, kung kami magkakamali, ay kami itutuloy, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong pamilya na ibinigay sa amin. Ang simbahan na ito, na hindi na namin kailangan maging mag-isa. Dahil alam namin na kami ay may kasama na. Naramdaman namin ang iyong dakilang pag-ibig through all the people around us, Lord. Sa aming pastor, si Sir Jeff, at si Ma'am Teret. We thank you for their lives, Lord. At sa mga bawat leader na iyong binuhubog, Panginoon, kay Leonard, kay Alex, kay Mark, at sa akin, Panginoon, kay Jenny. We thank you for their lives, Lord. Mga pusong lubhang makasalanan, pero iyong pinili sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, at lahat ng bawat miyembro pa na nandito, huwag niyo lamang silang panatilihin, mga tagapakinig, Panginoon. Pagpagpo sa isang araw, ay palakasin niyo ang kanilang loob upang maging disciple makers din sila, Lord. Nang sa gano'n, ang nagaya ng tagpuan po nila ang iyong pag-ibig, ay maibigay din po nila ito sa iba pang mga tao na nangangailangan. And we continue to pray our message for today, Lord. Naway muli kami mapakain through our spirit, O God. At hanggang sa aming pag-uwi, ay bitbit namin ang iyong katalinuhan, ang iyong katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Hangad ko lang. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo na tapuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ang alam ko ikaw ang Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo na tapuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natapuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin na walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ito po ang aming sakot dalangin sa napakatamis na pangalan ng aming Diyos na kapagligtas na Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang aming Panginoon. Mahalin po tayo lahat. Good morning po.
Sunday service. Nabati niyo na po ba yung mga katabi nyo? Lagi po natin sinasabi. Ang pinasabi natin palagi. Jesus loves you. Ang dami kasi natin sinasabi palagi. Kaya hindi na natin alam kung ano sasabihin natin. Nakakalito ako yun. Pagsabi, good morning, magandang umaga, at tama si Kuya RJ, sabihin ko natin, mas maganda papasok. So, wait lang po, ha? Pasensya na po sa technical difficulty. Meron po tayong pinulang na slide kaya inulit ko. Yan. So yan, good morning po sa atin ulit, sa ating lahat. No? We hope and we pray po na ang bawat isa ay handa na pong matuto at makinig sa salita ng ating Panginoon ngayong umaga. So, bago po ang lahat, ay tayo po muna ay manalangin. Pagpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga salita na ating pong maririnig ngayong umaga. Tayo po yumuko at sabay-sabay na manalangin. Manaming nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, magandang umaga.
Nais ka namin purihin, pasalamatan, Panginoon, nawa Lord, yung aming pong awitan kanina ay naitaas ka at nabigyan ka ng papuri, Panginoon. Dahil inaalay namin ito, walang iba kundi sa iyo lamang, Panginoon. Nais namin, Lord, lumapit sa iyong trono, Panginoon, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali na patuloy namin nagagawa sa aming buhay, Panginoon. Gaya ko nga, Panginoon, na nasabi ni Brother RJ kanina, lahat kami ay makasalanan, lahat kami ay may karumihan sa aming buhay, sa aming puso, sa aming mga kamay, sa aming mga isip. Ngunit salamat, Lord, sa iyong grasya na patuloy mong pinipili na kami ay pagpalain, nabigyan ng buhay, at magpatuloy sa mga ginagawa namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na ma-recognize ang mga bagay na mali sa aming buhay at maitama namin ang mga ito, hindi sa pamamagitan ng aming kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng paggabay mo sa aming Panginoon. Lord, salamat po sa mga salita na muli ay nais mong iparamig sa amin ngayon. Lord, alam namin na ikaw ang pumili nito, Panginoon. At napakalaking bagay nito para sa aming buhay bilang mga Kristiyano at lalo na sa amin bilang mga alagad mo, bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang mga kapatid, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na nais na manamnam namin, Panginoon, ang bawat salita na ituturo mo sa amin, higit sa lahat ay may sa buhay namin ito, Panginoon. Dahil walang halaga, Panginoon, ang bawat salitang ito na marinig namin kung hindi rin namin gagamitin at i-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo baguhin ang aming mga puso at nang makita po ng mga tao sa aming paligid na tunay na may pagbabago at tunay na may kapangyarihan kang baguhin ang puso ng kahit sino man kung siya lang ay lalapit at magpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo po namin tinataas ang katagumpayan ng service na ito at ang ikaw lamang mapapurihan. Itago mo kami sa iyong likuran, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen and amen. Alright, so proceed po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Pagkatanong ng katabi, ready ka na ba? Ready ka na bang matuto? Yan. Ang buhay daw po ay isang habang buhay na pag-aaral, habang buhay na pagkatuto o tinatawag na lifelong learning. Yan, sa mga taga sa LSU, alam na alam po nila dahil yan po ay kasama sa mission ng ating universidad, ang lifelong learning. So, sabi po dito sa 1 Corinthians 11:1, o unang Korinto, chapter 11, verse 1, ito po yung salita ni Paul, nagaling sa Diyos, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Alam niyo po kung puputulin po natin yan, tularan ninyo ako, mahirap po yan. Tama po? Mahirap po siyang gawin. Kasi kung tutularan, kung lahat naman po tayo, may mga authorities tayo sa buhay natin na nire-respeto tayo po nila Sir Jen, nila Magtere, at kung sino man po yung mga leaders natin, maging mga nanay, tatay natin, sila po ay authority, mga teacher. No? Pag sinabi mo nila na tularan ninyo ako, hindi po tayo makakasiguro na yung magagaya natin sa kanila ay tama. Tama po, kasi hindi naman tayo po ay tao. Prone po tayo sa pagkakamali. Pero, binake sure po ni Paul na nung sinabi niya ito, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. No? Number 1 po na tinutukoy nito is si Kristo lang talaga ang halimbawa sa lahat ng bagay. No? Hindi po natin pwedeng sabihin na gayahin mo si ganito. Kasi kung gagayahin natin ng tao, yun nga po sabi natin kanina, we're prone to mistakes. Pangalawa, siya po, si Kristo po ang susundan ng kanyang mga alagad. Pakitanong nga yung katabi natin, alagad ka ba ni Kristo? Alagad ka ba ni Kristo? Pag sinabi po natin alagad ni Kristo, no, siya po ay Christian, sa madaling salita. Kung ikaw ay Christian, ikaw ay alagad ni Kristo. No? Ngayon, kung ikaw ay alagad ni Kristo, marapat lang na ang susundin mo ay si Kristo. No? Kaya po ang title po ng ating mensahe po ngayong umaga ay Si Jesus ang Idol Ko. Sabi nga po natin, si Jesus ang idol ko. Si Jesus ang idol ko. Yan. Pamumuhay bilang isang mabuting halimbawa. No? Pag sinabi po natin idol, pag sinabi po natin halimbawa, they are two different words, pero halos same lang sila ng meaning. No? Kapag sinabi po natin idol o halimbawa, pwede rin natin nang i-connect sa salitang model. Tama po?
Kasi kapag sinabi natin isa kang modelong tao na dapat tularan, ay isa kang halimbawa, isa kang mabuting halimbawa. Tama po. Siyempre, ayaw naman natin gayahin yung mga hindi tama. Diba? Kaya kapag sinabi ikaw ay modelo, ikaw ay halimbawa, ikaw ang idol, ikaw yung dapat sundan. No? Lahat po tayo, meron tayong mga idol, di ba? Sa basketball, di ba? Sinong idol niyo sa mga kalalakihan, di ba po? Wow, si Alex, ang idol niya ay si Anthony Davis, di ba? Gusto niyang gayahin si Anthony Davis kasi pareha sila ng position para lahat ng galaw ni Anthony Davis mapag-aralan niya, i-apply niya sa kanyang pagbabasketball. Sa mga manganganta natin, di ba? Sinong idol niyo? For example, si Chris Tomlin, o kaya si Regine Velasquez, di ba? Kasi ginagaya mo yung mga style nila. Sino pa? No, sa kapugian, si Sir Dennis, for example, ang idol natin sa kapugian ay si Sir Dennis. Joke lang po. So, nakikita niyo po, no? Siyempre, kung sino yung idol mo, karaniwan, yun yung gagayahin mo. No? Bakit for us, di ba, pati sa mga bata, yung mga, yung mga magulang nila, di ba, sino bang ginagaya ng mga bata? Di ba yung mga magulang nila? Kapag nakita nila, yung magulang nila ay nag-good morning sa umaga, anak, good morning. Di ba, ang bata, a-adapt din nila yan eh. Good morning, mama, good morning, papa. Di ba? Tapos yung, we love you, di ba? Kung ano yung na-adapt nila, nakikita nila palagi, yun yung gagayahin nila. Kasi ganyan po talaga ang mga bata. Bakit gumagana yung ganitong prinsipyo? Diba? Bakit gumagana yung modeling? Why modeling works for us? Number one, dahil sa simpleng sagot, ito po ay epektibo. No? Dahil hindi ka lang nakikinig, kundi nakikita mo rin kung paano ito isa pamuhay. No? At kung ano yung nakikita ng tao, yun din ang kanilang ginagaya. So, ito po yung several reasons. Number one, natututo tayo sa nakikita, hindi lang dun sa ating naririnig. Tama po? Diba? It's more about the concept of observational learning, sabi sa psychology. No? Ibig sabihin, mas mabilis tayong matuto sa nakikita natin. Kaya nga, di ba po, kapag hindi natin alam isang bagay, mas gusto natin manood ng YouTube video kaysa magbasa ng manual. Diba? Ay, paano ba ayusin itong motor? Diba? Imbis na basahin natin yung manual, manonood na lang tayo sa YouTube, ay, paano ba ayusin ito? Kasi, for most people, mas madaling matutunan ng isang bagay kung napapanood niya at nakikita. Diba? Meron din ganun mga tao na mas natututo sila kapag they are exposed dun sa isang bagay. Parang sa mga OJT. Diba? Kaya nag-OJT ang mga bata, kasi pag na-experience sila, mas natututo sila. No? Minsan kasi hindi sapat po yung puro turo. Kailangan makita talaga. No? Kung ano ang palagi nating nakikita, yan ang nagiging normal sa kanila. Ito po para sa mga bata. Diba? Kahit sa mga disciple natin. What becomes a normal thing that we see every day ay usually normal thing na ma-adapt natin. Number two, values are taught. Diba yun nga po sinasabi natin kanina? Pwede kasi natin sabihin uy, magpakumbaba ka naman, be humble. Diba? Pero kung hindi naman yung nakikita sa atin, masusundin po nila yung ginagawa kaysa dun sa sinasabi. Diba ganoon din po sa ating mga tahanan? Diba? Yung mga minsan tatanong mo, bakit ba ganyan anak yung paniniwala mo sa buhay? Bakit ba ganyan ang ugali mo? No? Ang totoo po nun, minsan, yung mga pagpapahalaga, yung mga ugali ng ating mga anak ay more of the things that they see sa atin, sa tahanan nila. No? Kaya huwag po tayo magtaka minsan kung gano'n yung nangyayari. Dahil more probably, yun po yung nakikita nila sa atin. Number 3, walk the talk, o sa Tagalog, ito ay ang halimbawa ang nagbibigay ng bigat sa salita. Kasi kapag salita lang po yung narinig sa atin, di ba? It gives direction, yes. Pero kapag ginagawa natin ito, it gives credibility. May bigat dun sa mga salita na narinig sa atin kasi ginagawa natin. Na oo nga,
sinasabi yun ni mama at ni papa kasi nakikita ko sa kanila tama yung sinasabi nila. No? At nakikita nila yung bunga. Number 4, sabi dito, hinuhubog. Nito ang ating pagkatao. Hinuhubog nito ang ating pagkatao. Hindi lang ang kilos ang nagbabago, pati po pagkatao. No? Kasi minsan, kapag di ba, doon naman po nagsisimula lahat, di ba, sa kalooban. Kapag nagbago yung mindset mo, yung puso mo, doon na rin nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga pagkilos. Kapag may nakita kang tao na parang magpatawad, may kababaang loob, tsaka sumusunod sa Diyos, di ba maiisip ko natin minsan, ganito pala mabuhay din ng sumusunod kay Kristo. Di ba? Sabi nga natin last week, di ba, yung tipong hindi ka na makilala ng tao na may galit sa'yo dati kasi nagbago ka na. Hindi sa itsura, pero sa ugali. Di ba? Minsan kapag may ginagawa kang bagay na hindi mo usually ginagawa, tapos nasabi nila, may sakit ka ba? Di ba? Ikaw ba yan? Di ba? Ganun minsan. Kasi hindi ka, parang nagpapaisip sila, no? Parang may pagbabago sa'yo. Parang hindi ikaw yan. Kaya, hindi nila alam, ay ito ay epekto lang ng pagbabago ng mula sa Panginoon. Kung paano ka transform ng God. Number 5, mas madaling matutunan ng mga nakikita kaysa inuutos. So, aminin po natin, mahirap po sundin yung puro utos. Di ba? Minsan yung bata narinig nila eh. Kapag puro utos, puro na lang utos, puro na lang utos. Pero ang tunay na halimbawa, ano yan, nakakahikaya. Diba? Kapag ginagawa mo siya, hindi ka naririndi. Kasi nakikita mo nahihikayat ka pang ang gawin. Kasi nga, you see the results. No? Hindi ito namimilit, inaanyayahan ka itong sumunod. Kumbaga, voluntarily, dahil nakikita mo yung pagbabago, ay naanyayahan ka na sumunod. Lastly, number 6, ginagawang malinaw ang mga bagay na hindi nakikita. Okay. Bakit? Ang mga katotohanan ng spiritual tulad ng pag-ibig, kababaang loob, pagsunod sa Diyos. Di ba yung mga bagay po na yung pag-ibig ng... Okay, sabi nila yung manifestation ng love nakikita. Pero yung third na pag-ibig, di ba? Hindi naman katulad din ng sinabi yung bato nakikita mo yun. Pero yung pag-ibig, di ba? Hindi naman siya yung bagay na nakikita mo yun. No? Katulad kababaang loob, pagsunod sa Diyos. Itong mga bagay po na to, hindi po natin siya nakikita. Pero kapag ginagawa po natin siya, doon po siya nagkakaroon ng kalinawan. Parang nagkakaroon ng manifestation ang mga bagay nito. Hindi lang dapat marinig, dapat makita rin sa ating buhay. At yun po mismo yung ginawa ni Kristo. No? Hindi lang siya nagturo, kundi pinakita niya din kung paano ito gawin, kung paano ito isa pamuhay. Hindi niya sinabing, mahalin mo ang Panginoon Diyos ng higit sa lahat. No? Hindi niya po sinabi yun nang hindi niya ginagawa. No? Sinabi po niya yun while also doing that. Actually, he is preaching that words because he believes that he is doing it. Ina-apply niya sa kanyang buhay. No? Lastly po, nagiging epektibo po ang pag-model or pag-modeling dahil hindi lang nakikinig ang tao. Tinitingnan nila ang buhay natin. At kung ano ang nakikita nila, yun rin ang ginagaya nila. So we can all of us, we can all say na, sa Christian ako eh. Diba? Lalabas tayo dito, sa mga katrabaho natin, sa mga nakakasalamuhan natin. Pwede nating sabihin na Kristiyano tayo, nagsisimba tayo tuwing linggo. No? Pero, ang tanong, nakikita ba nila sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, sa ating mga sinasabi na tayo talaga ay Kristiyano? So sabi po dito, ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi lamang para sa ikatutubos ng ating kasalanan, kundi upang maging halimbawa sa bawat anak, kapatid, magulang at kaibigan. Ulitin po natin, ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi lamang para sa ikatutubos ng ating kasalanan, kundi upang maging halimbawa sa bawat anak, kapatid, magulang at kaibigan. No? Ang Diyos po ay nabuhay o nagkatawang tao dito sa lupa, kasama natin. Tama po, John 1:14. Ang salita ay nagkatawang tao. Dahil nais niya pong
Tama po, di ba? Nagkatawang tao ang Diyos dahil gusto po niya na maligtas tayo sa kasalanan. Kasi nga po, para maligtas tayo sa kasalanan, ay kailangan pong may isang tao na walang kasalanan ang mamatay para sa ating lahat ng mga makasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Pero naniniwala po tayo na hindi lang po yun yung dahilan bakit siya nagkatawang tao. No? Kundi pinakita niya din po na posibleng mamuhay ng matuwid sa mundong ito na punong-puno ng tukso at kasalanan. Yes, we can never be perfect, but we can try. We can sin less and less and less every day. Pwede tayong mabuhay ng unti-unti, binabago natin yung mga nakasanayan natin, unti-unti, nababago po ng Diyos yung ating mga ugali, ang mga dati nating kasalanan ay unti-unti nababawasan. Again, hindi po natin ito gagawin sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan, ngunit sa pamamagitan ng kanyang paggabay at kapangyarihan. So, base po dun sa ating mga binasa ng mga scriptures, no, meron po tayong 5 punto na pag-aaralan o pag-ninilay-nilayan ngayon. No? Number 1, maging huwaran sa nakababata. No? Number 2, hayaan ang Diyos na baguhin ang puso. Hayaan mo na ang Diyos ay baguhin ang puso mo. Pangatlo, matutong umamin sa pagkakamali. 4, maging huwaran sa lahat ng panahon at makinig sa banal na Espiritu. So, isa-isahin po natin yan. So, number 1, maging huwaran sa nakababata. Ang lalim po ng huwaran na maging good example sa mga kabataan. Yan po talaga yung meaning niya. No? Sabi po dito sa Deuteronomy 6 verse 1 to 2, ito nga ang kautusan at mga tuntunin ibinigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupain inyong sasakupin. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. No? Ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salin-lahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Alam na alam po natin yung kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. No? Sa madaling salita, kung ano ang nakikita ng isang tao, for example, yung mga bata, no? Sa kanilang mga magulang, o maging sa ibang nakatatanda sa kanyang paligid, ay siya rin niyang gagayahin. Tama po? Kung ang bata ay tinuruang sumunod sa mga magulang dahil naiintindihan niya ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang mga magulang, siya po ay lalaking may disiplina. Ngunit kung ang bata po ay pinasusunod dahil sa takot at hindi dahil sa respeto, siya po ay lalaking mahina ang kalooban. Alam po natin, mga bata, talagang kung ano yung nakikita nila kahit sa TV, kahit sa Facebook, no? Alam na alam mo kasi ganyan po yung nakita ko kung paano lumaki yung mga pinsan ko na mas bata na sa akin, no? At mga pamangkin ko. Talagang kahit na bawalin sila kung kanilang mga magulang sa mga mali nilang sinasabi, mga ginagawa, wala na po, hindi na nila mabago. Dahil bata pa lang yung anak nila, pinag-Facebook na, pinag-hawak na ng cellphone, kung ano-ano napapanood. Alam niyo naman po sa Facebook, hindi naman po mapifilter yan eh. Kasi third party app, unlike YouTube, no? Pwede mong i-filter kahit paano, pero ganun pa rin. Kahit na i-filter mo, may lalabas at lalabas pa rin dyan ng mga bagay na hindi dapat nila mapanood. Ang end up po, yung mga bata, lumalaki na akala nila okay yung kanilang mga naririnig, nakikita at napapanood without the guidance of their parents. No? Kaya, nung lumabas na yung mga ganong ugali ng mga anak, wala na po tayo magagawa. Kasi nandyan na po yan. Although pwede pa rin naman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay mabago ang bata. Ngunit yun nga po bilang tao, minsan mahirap for us no, na mabago na yung mga ganong pag-uugali ng mga anak natin. Kahit sa mga disciple po natin, ganoon din po. Minsan kahit na ituro mo sa kanila yung mga ganitong bagay, kung hindi naman nila nakikita yun sa'yo bilang leader nila, ay magtataka ka rin sa iyong sarili. No? Tayo po ay mananatiling nasa ilalim ng isang autoridad dahil ang Diyos ay gumawa ng mga batas at disenyo dapat natin sundin upang maging ligtas at masaya ang ating buhay. Minsan nakala po natin yung mga batas ay KJ, di ba? Ay, ano ba yan? Bawal pala yung ganito dito. Bawal ba lang
Bawal pala magpunta dun sa part na yun ng bundok. For example, sa mga gubat na naggubat kayo o kayo nagbundok, ay bawal pala pumunta dun sa gawin na yun kasi ano daw, delikado. Pangit naman ng rules dito, pwede naman pumunta dun, di ba? Wala naman siguro mangyayari masama sa amin. Minsan, akala natin it's nakakapigil siya ng saya or ng excitement. Pero the reason bakit may mga batas po na ipinapatubad o bakit ang mga leaders natin ay stricto sa mga ganitong bagay ay dahil gusto lang nila tayong proteksyonan at nais lang nila na maging masaya tayo sa ating pamumuhay. Madalas po kasi gusto natin mamuhay ng malaya. No? Ngunit kilala po natin yung mga sarili natin bilang tao. Na tayo po ay walang kasiyahan. Diba? Minsan kapag nakuha na natin yung gusto natin, ay, hindi, mag-iipon pa ako. Gusto ko pa. No? Gusto ko mas matindi pa. No? Mas siligitan ko pa yung mga nagawa ng mga ibang tao. No? Hindi tayo marunong makontento. Madalas gusto nating malaman ang hangganan ng mga bagay. Minsan pati kabutihan po ng Diyos ay inaabuso na rin natin. Ito po yung dahilan bakit nais po ng Diyos na magkaroon tayo ng mga batas, ng mga rules, ng mga decrees upang mapigilan po tayong gumawa ng mga mali at abusuhin ang ating kalayaan. Again, inuulit po natin, hindi po ito about being killjoy. No? This is about protecting us, living a life that is pleasing in the eyes of the Lord. Kung kinuha rin po tayo ng mga leaders natin, dapat po maging masaya tayo dahil ayaw lang po nila na pagsisihan natin yung mga desisyon na gagawin natin. No? Kung binabawal po tayo ng ating magulang na sumagot sa kanila, magpasalamat po tayo. No? Dahil ayaw lang nila mapahiya tayo sa ibang tao kapag ginawa na natin yun sa ibang tao, no? Sa harap nila. Kung sinita po tayo ng traffic enforcer na huwag mong dahil nakamamatay dun sa lugar na yun, ayaw ka lang po niya mamatay. No? Ayaw ka lang po niya mapahamak. Minsan di ba pag sinabi nila ng mga enforcer, ay gumamit kayo ng overpass o kaya ng ang tawag doon? Basta yun, overpass. Di ba sa election, overpass. Minsan nagkukwento po yung driver na sakyan namin, papunta yan ng Pinas, Kuya Leo. Minsan daw may mga bata na tumatawid sa CLSU sa main gate, ay sa second gate. Sinasabihan daw nila ng mga bata na, uy, huwag yung tumawid dyan. Baka nga bumaba, masagasaan. Imbis daw po na pakinggan sila ng mga bata, hinirapan pa daw po sila. Siguro kasi, ano bang pakialam nyo? Sabi siguro ng mga bata, gusto namin tumawid. Marunong matanda naman na kami. Marunong kami tumingin sa kaliwa at sa kanan. Pero at totoo po nun, di ba? Kaya lang naman po ginawa yung overpass for our safety. Kaya naman po nandun yung mga taong concerned ay ayaw ka rin nilang mapahamak. Kaya dapat nga po mas magpasalamat tayo sa kanila. No? Kasi kung mawalan sila ng pakialam sa atin, doon po tayo medyo maging malungkot. Kasi yun nga po, wala na silang pakialam sa atin. Anong mangyari sa atin. Kaya lang, yun nga po, minsan, kung ayaw sumunod, tanungin po natin yung sarili natin kasi baka hindi naman po yung nakikita sa atin. Baka yung po mga driver na yun, o kaya mga enforcer na yun, ay imbis nga na gumamit din, baka tumatawid din, di ba? Sabihin nila, okay lang yan, enforcer naman yun, di ba? Kaya lang yun nga po, kahit na ganun, lahat po tayo, no one is above the law, sabi nga po natin, lahat po tayo, we are all to follow them. Tandaan po natin, no, kung ano po ang puno, siya rin po ang bunga. At sinabi rin po ni Rizal, no, di ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano kung hinubog natin sila sa maling paraan? Sila pa rin po ba ang pag-asa ng ating bayan? So, speaking of may huwaran sa mga bata, no? Yung nakikita niyo po sa picture ay si Nino, si Tito Danny. Tito ko po siya, kapatid po siya ng tatay ko. Sana di ako maiyak. Yan. Si Nino po ay siya po yung nagdala sa akin, unang nagdala sa akin sa Born Again Christian na church. Actually, yun po ay Baptist church. No? Si Nino po ngayon ay
medyo may edad na. Although nakakalakad pa naman, pero dahil twice na po siyang na-stroke, ay medyo mabagal na po yung galaw niya. And I really miss those days na siya po ay malakas. No? Dami ko pong natutunan dyan kay Ninong Dani, sa totoo lang. At until now, no, kapag umuwi po ako sa amin, ay kapag nadadalo talaga ako sa kanila, ay walang bed na time. Kasi lahat, kapag nag-uusap kami, ay natututo po talaga ako, lalo-lalo na sa aking buhay Kristiyano. No? Siya po yung unang, kumbaga siguro naniwala din na may gagawin ang Lord sa aking buhay. Sino bang magkakala na ako din ay tatayo gaya niya sa... Kasi preacher po si Ninong eh. No? Sino bang magkakala na ako din ay gagamitin ng Diyos to preach or to teach the word sa ibang tao. Pero isang bagay po ang na-adapt ko kanina na hindi ko makakalimutan ay kasi sa bahay po hindi naman po kami nananalangin kapag kumakain. Pero nung time po na I believe it was yun, nag-start na ako umatin ng church sa Baptist Church. And tuwing summer po kasi, sinasama po ako ni Ninong na mag-deliver ng mga litrato kasi photographer po siya eh. Sa mga graduation, recognition, gano'n. Sinasama niya ako mag-deliver sa Barangay Sibul. Yun yung barangay na kung saan doon siya nagkukuha ng mga pictures. And every time nakakain po kami, lagi po kami nagpe-pray. No? At kung ano man po yung pattern ko ng prayer ngayon, yun po ay same pattern din ng prayer niya. No? Na magkakasalamat, tapos magagamit sa glory ng Lord, tapos pinipray din namin yung mga tao hindi na nakakakain sa mundo. Those are almost the same pattern that my Ninong is praying whenever we are about to eat. And nakakatawa po kasi even the guys, sila Alex, sila RJ, sila Mark, they were also able to adapt that kind of prayer. So you see, nakita po ninyo yung nagsimula lang siyang simpleng pananalangin, regular, consistent, na-adapt ko, tapos na-adapt din ng ibang mga bata na nakakarinig ng prayer na yun. So ganun po siya, ganun ka-powerful yung pagiging isang huwaran sa mga bata. Kasi kahit tumanda sila, kung nakita nila yung natama, dadalhin po nila yun palagi, kahit saan man sila makarating. So I praise God po sa buhay ng aking Ninong. Ang tanong po natin, kagaya-gaya ba yung ating ugali, lalo para sa mga bata? Anong mga maling nakasanayan ang kailangan nating baguhin? So yan po yung point number 1 natin, maging huwaran sa mga kabataan. Number 2 po natin, hayaan po natin ang Diyos na baguhin ang puso natin. Sabi po dito sa Deuteronomy 6:5-7, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos na itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So, ang tunay po na pagbabago, saan po nagsisimula? Sa puso, tama po. Kasi nga po, kapag nabago ang kalooban, unti-unti yung mga nakikita sa outside, which is yung mga actions natin, mga sinasabi natin, ay unti-unti magbabago din. Kasi nga po, iba na yung laman ng puso eh. Ang pagiging mabuting halimbawa ay nagsisimula sa puso sapagkat dito nagmumula ang lahat ng bagay at ating mga aksyon. Kaya napakahalaga po na ang pundasyon ng isang magulang bago bumuo o isang magulang o kaya isang disciple o isang leader, ang pundasyon po ng isang magulang bago bumuo ng pamilya ay walang iba kundi ang Diyos at ang lahat ng kanyang katuruan. Ulitin ko po, napakahalaga po na ang pundasyon ng isang magulang bago bumuo ng isang pamilya ay walang iba kundi ang Diyos at ang lahat ng kanyang mga katuruan. Kaya nga po, di ba, panay po ang pagkilos natin para mas maraming kabataan ang mahubog sa way ng Lord. Kasi balang araw magiging magulang din po sila. At habang bata pa, tinitry na po natin sila na
i-adapt yung mga Christ-like characters kasi for their future, kapag naging magulang na sila, nagkaroon sila ng mga anak, they will do the same. No? Pansinin niyo po, karaniwan na po para sa atin yung makarinig ng isang tao kaya isang bata na galing sa broken family. No? Pero parang feeling ko nung bata ako, hindi naman masyado. Di ba? Pero ngayon parang naging common na siya. Parang napapanood ko lang siya dati sa pelikula o kaya sa TV. Pero ngayon parang sobrang naging common yung mga broken families. No? Naging normal na po. Naging normal na rin para sa atin yung tinatawag na live-in. Di ba? Yung mga live-in, minsan magkakasunduyan sila na magpakasal, pero kapag nahirapan na po dun sa relasyon, ano pong mangyayari? Dahil may annulment, hiwalay na lang sila kapag di na nila gusto yung kanilang partner. Sabi nga ng iba, they fell out of love. Sometimes it doesn't make sense when you fell out of love. Akala natin divorce po yung sagot para magkaroon po ng mas payapang pamilya sa bansa. No? Dahil akala natin ito yung sagot dun sa problema. No? Pero ang tanong, ano po ba talaga yung problema na dapat natin solusyonan? No? Hindi po ba yung pagtingin natin sa meaning ng salitang pamilya, kasal at pananagutan? Akala po natin no, ay para mabawasan yung mga pagbugbog sa loob ng family, para maiwasan po yung mga, yung mga paghihiwalay ng mga mag-asawa. Akala po natin ang sagot ay ipasa na lang natin yung divorce para kapag ayaw na nila, hiwalay na. Kasi iniisip nila, gano'n naman talaga, nagkakamali ang tao sa mga decision. Yes, totoo din naman po yun. Pero sabi nga nila, prevention is better than cure. Diba? Kung nung una pa lang ay, kung ang goal po natin ay bumuo ng mga huhubog ng mga kabataan, ng mga binata, ng mga dalaga, na tama po yung mindset when it comes to love, relationships, pagpapakasal, marriage, having family, kung tama po yung mindset nila about that, I don't think magkakaroon ng malaking cases o maraming cases na paghihiwalay ng mga broken families. Kasi sino ba ang modelo ng mga taong ito? Hindi ba si Kristo? Which is yun po yung ating dinanais na matutunan ngayon. No? Ang maging model po si Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Tingnan niyo po itong pag-aaral na ito sa Amerika. Sabi po dito, family breakdown in America's welfare system. Sabi po dyan, too many American children experience the hurt from broken bonds at an early age. No? Sabi po dyan kung tatagalogin po natin yung next mga lines, halos 4 daw po sa 10 tao o bata ang hiwalay ang magulang sa Amerika. No? At 4 din po sa bawat 10 bata ang ipinapanganak ng hindi kasal ang kanilang mga magulang. No? Yan po ay sa Amerika. No? Kung saan ang divorce ay legal. No? Actually, hindi rin po na malabo na mangyari mga ganitong bagay sa ating bansa kung hindi natin mas pagtutunan ng pansin yung mga bagay na dapat ayusin, katulad ng mindset natin pagdating sa pagpapamilya. No? Kung ang gugustuhin, kung ang nais lang po natin ay ipasa ang divorce at hindi ayusin yung mindset, baka maabuso po yung batas ng divorce. No? Baka po, imbis na magkaroon ng mas matatag na mga pamilya sa bansa, imbis na mag-empower yung mga kabataan na maging responsible parents and fathers and mothers, ay magbahala na, trial and error na lang, may divorce naman. Diba? Baka po ganun yung mangyari. Nasanay po tayo din sa mundong puno po ng mali tsaka kasalanan. To the point na kasama na rin tayo sa mga gumagawa ng mali. Ngunit, ano po ang nais ng Diyos? Ang nais po ng Diyos ay talimuran natin ang lahat ng ito at ilaan po natin ang ating atensyon sa Kanya. At siyempre sa lahat po ng Kanyang mga katuruan na mababasa naman po natin sa Bible upang maranasan po natin ang tunay na pagbabago ng puso. Kasi yan po yung gusto ng Lord. Diba? Sabi nga po natin, kung tunay na professing Christian, hindi mo yan kailangan marinig sa mga blabi niya na siya ay Christian. Madali mo yan makikita sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga sinasabi. No? Kasi meron siyang transformed na life. Meron siyang transformed na puso.
So ito naman po, no, ay yan naman po yung aming tatay, nakaputi. No? Siya po ay si Daddy, Joey Bunaladi. No? Ewan ko po kung nakita, yung sa iba baka nakita na po nila kasi minsan dumalaw po sila dito. No? So tatay ko po ay halata po ba na dati siyang addict sa paninigarilyo at alak. Hindi ko po alam, ayoko pong magsalita. Yan siya. Pero ang kwento po sa akin ni Ninong, si Ninong Danny, kasi siya po yung kapatid ni Daddy. Si Daddy daw po noong binata siya ay sobrang lakas uminom at manigarilyo. Sobrang, ewan ko po, naikwento ko na po yata sa inyo ito before. No? Pero yung tatay ko po ay, ito po yung reason bakit hindi ako umiinom ng alak at naninigarilyo. Dahil sa kwento na ito. No? Dahil nga daw po yung tatay ko, dating malakas uminom ng alak at naninigarilyo, pinandadayo pa siya sa mga lugar, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bayan. Kumbaga, panderby. Sobrang, di ba ganun noon, kapag malakas ang uminom, ipandayo natin yung malakas ang uminom. Palakasan, umubos ng beer, ng kung anong mga alak, ano. At syempre, pagka-adi ka sa mahirap yung tigilan, pati ito daw paninigarilyo. Di ba mahirap po yung tigilan para sa mga nakaranas pong manigarilyo or uminom ng alak, di ba? Sayang wala dito yung tropa natin. Pero yun daw po ay mahirap talaga tigilan, ano? Kasi medically, no, di ba? Sabi nila kapag daw binigla mo talaga, magkakaroon ka ng anong tawag ba? Withdrawal, nakalimutan ko na. Basta pagka pag nasinin mo naman, minsan magpapanik ka or parang hahanap-hanapin ang katawan mo, ganun. Tapos to the point na hindi mo na matiis, ulitin mo ulit, di ba? Ganun daw siya. Mahirap talaga siya. Pero alam niyo po, nung daw po nagkaanak yung tatay ko, ay tinigil na daw po yun talaga, lahat. No? Pero natatanda ko po nun, minsan, nung bata pa po, mga 3 siguro, umuwi yung tatay ko madaling araw, tapos sumusuka. Ibig sabihin galing sa inuman pa rin. No? Pero batang-bata pa po ako. No? Tapos wala na po akong maalala na memory sa kanya na umuwi siyang lasing, o whatever. No? Ibig sabihin, pati yung sigarilyo, never ko po siyang nakita talaga in my life, no? Naninigarilyo. Actually, yung sinabi po yun ng nino ko, kasi hindi ako makapaniwala na naninigarilyo dati tatay ko. Kasi nga never ko siyang nakita at never niyang inopen yun sa amin. So nakita niyo po yung, kaya po ngayon, no? That's the reason why I don't smoke or I don't drink alcohol. Kasi I highly respect that na ginawa ng tatay ko. Kasi mahirap na po yung gawin, di ba? Pero nagawa po niya. Kasi nga daw po ayaw nang makita ng mga anak niya na ginagawa niya yun at gawin din ng mga anak niya. No? So, dahil dun, ay yun din po yung reason bakit hindi ako umiinom ng alak at naninigarilyo. Dahil sa respeto ko po sa aking tatay. Huwag po tayong humubog ng isang generation na nagpapatuloy sa mga mali. Yun po ang mensahe ng number 2. At hayaan po natin na ang Diyos yung bumago sa ating mga puso para po magbago din yung ating mga priorities. Ang tanong po sa atin, nakikita ba sa atin yung mga pagbabagong nais nating matutunan ng ibang tao sa atin? Nakikita ba nila na yung mga gusto nating gawin? Katulad nga po sa tatay ko, siguro kung nagis na ko yung tatay ko, baka gawin kong excuse sa kanya. Hindi, ikaw nga eh. Diba? Pero hindi po. Kailangan makita po sa atin yung mga pagbabago na yan. Number 3, matuto pong umamin sa pagkakamali niya. Sabi po sa 1 John 5:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. This is probably one of the hardest things to do bilang isang model o bilang isang leader or lalo na bilang isang magulang siguro. No? Yung umamin po sa mga pagkakamali natin. Kasi even hindi ko rin masyadong nagisnan na ino-open up ng mga magulang ko, kaya mga nakatatanda sa akin ng anak, pasensya ka na, nagkamali ako. I rarely hear that from my parents or even sa ibang authorities na nakagisnan ko. No? Kasi yun nga po, akala natin ang pagiging isang mabuting halimbawa ay tungkol dun sa pagiging perfect. No? Akala natin para maging model tayo sa mga
bata, sa ibang tao, ay kailangan perfect yung ating buhay. Pero mali po, no? Dahil ang modeling o ang pagiging isang mabuting halimbawa ay tungkol sa pagiging tapat at totoo. Ang nais po ng Diyos ay yung tunay na pagbabago para maging natural po yung ating pagsunod sa Kanya. Hindi po pilit. Hindi naman porket nagkamali po tayo ay hindi na tayo isang huwarang leader o isang huwarang magulang. No? Sapagkat ang isang pong mabuting halimbawa ay marunong pong umamin ng pagkakamali at kaya pong humingi ng kapatawaran. Hindi po porket tayo ang magulang o leader o mas nakatatanda ay hindi na po tayo amin doon sa mga nagawa nating mali o pagkakamali. At hindi na rin po tayo hihingi ng tawad sa mga nakakabata sa atin. Again, ang discipleship po ay hindi po sa kung paano maging perfecto, kundi paano natin ipapakita ang pagsubo natin sa kalooban ng Diyos. No? Again, probably this is one of the hardest things to do kasi I myself, I struggle with this also. Sometimes I tell myself or nasabi ko na rin naman sa mga kanila, minsan feeling ko parang hindi ako isang mabuting kuya sa ating mga kapatid dito, kila Martin, Alice, and kila RJ. No? Kasi nga po, sabi ko, minsan yung mga bagay na sinasabi ko sa kanila, hindi ko rin naman nagagawa minsan. Pero I know it is wrong. Sinasabi ko sa kanila na it is wrong. Ito yung mga mangyayari dyan, ganito, ganyan. Pero it's also a struggle for me to do so. Diba? Kasi nga po, bilang tao, tayo ay prone sa mga ganitong pagkakamali, sa mga ganitong bagay. But it doesn't mean na hindi tayo worthy to be a leader. No? O maging leader nila, o maging magulang ng mga batang ito. Dahil ang Diyos po ang naglagay sa atin sa posisyon na yan. At may dahilan po ang Diyos bakit nilagay niya tayo dyan sa pagkakataon niyan. No? At ang kailangan na po natin gawin ay, yun nga po, sabi nga po sa ating punto dito, matuto po tayo namin ng ating mga pagkakamali at humingi po ng tawad. No? Wala niyo po sino yan. Ako po yan. No? Ako po ay siguro mga 5 dyan. At yan po ay sa Zambales. Hindi ko po alam kung sa Zambales. Pero yan po ay youth camp sa Zambales ng church ng ninong ko na sinama niya ako. No? Ito yung pinakauna yatang youth camp na naatinan ko, di ba? Sobrang bata ko niyan. At lahat ng mga kasama ko doon, puro mga matatanda. No? Hindi talaga wala akong masyadong memory niya kasi hindi naman ako makarelate sa mga nangyayari doon. Pero natutuwa ako kasi naglalaro sila, ganyan. At during that time, meron pong nanguhuli ng isda. No? Ba't pa kinukwento ko? Hindi naman yung context ng kwento. No? Pero yung pong bata na yan, si Leonard na bata ay, nung bata po yan, palatanong po yan. At I believe na kwento ko na rin naman to before. No? Sa sobrang pagiging matanongin po niya, napagalitan siya ng tatay niya. Ang dami ko kasing tanong ng bata. No? Tapos, siguro, napundi yung tatay ko kasi nga, parang nasa bloodline namin yung pagiging mainitin ng ulo. Gaya nga po na nakwento ko last week. No? Napundi siya sa akin. No? Ang dami mo naman sabi ng tatay ko, ang dami mo naman tanong, paano kang investigador? Sabi niya. Natatanda ko na, investigador si Mike Enriquez eh. Diba? Pero yun, no? So, ang nangyari po, dahil puro tanong daw ako, hindi na lang ako nagtatanong. No? Actually, hanggang ngayon, na-adapt ko po yun. Kasi minsan nahihiya po akong magtanong kasi baka mali po yung masabi ko, kaya mapagalitan na lang po ako kapag mali yung tinanong ko. Kaya po nung bata ako, ang mindset ko na lang, less talk, less mistake na lang. Kaya mapapansin niyo po kung halimbawa, lalo na po noon, lumaki ako high school, college. Napakadalang ko kung magsalita sa amin. Sobrang tahimik kong kapag tinanong mo ako, ang sagot ko lang sa'yo ay oo, hindi, ganun lang. Oo, hindi, ganun lang. Tapos hindi pa ako nakatingin sa'yo. Sabi ko, oo, hindi, ganun lang. Ganun ako nun. Lalo na sa magulang ko. No? Kasi nga, parang tumatak sa akin yung pagalit na yun ng tatay ko na kaysa magsalita ako ng magsalita, sagutin ko na lang yung tanong, tapos wala na akong masabing iba para less mistake. Diba? Sabi ko nga kanina, less talk, less mistake.
Kaya po nung tumanda ako, ganun nga po. Pero sa tulong at awa po ng Diyos ay pinipilit ko naman na po yung baguhin. No? Almost nabago na rin naman kasi ngayon parang although hindi pa naman sa lahat ng pagkakataon, but I can freely talk to my father, to my mother, or some things, di ba? Na hindi ko naman sinasabi sa kanila before. Kasi yun po yung gusto ng Lord, to build relationships with our parents, with our siblings, and to the people around us. Di ba? So yun. Pero nakita niyo po yung naging epekto sa bata na yan. Di ba? Naging ano siya, actually hanggang ngayon minsan naisip ko pa rin na minsan ang hirap magtanong kasi baka magkamali ka. O kaya baka mapagalitan ka lang kung nagtanong ka pa. So wag na lang. Kumbaga, sabi nga natin last week, yung salita, para siyang kutsilyo, matalim na kutsilyo. Diba? Hindi lang siya pang matagalan, hindi lang pang sandalian yung kanyang sakit na dala o yung epekto niya, kundi kahit through years, no? Many years, it will haunt you, no? It will hurt you. So, I do not hear anything na mula sa aking magulang, sa aking tatay na nag-sorry siya, anak, pasensya ka na, ang sinasabi ko. Kaya siguro nadala siya hanggang pagtanda ko. Siguro kasi kung nag-sorry siya or may isang tawag man lang. Pero hindi ko naman na hinihilingin ngayon kasi naiintindihan ko naman na siya ngayon. Ay baka hindi nagkaroon lang ng ganung epekto sa matagal na panahon sa akin. Kaya po ang tanong sa atin, paano tayo umamin sa ating pagkakamali? No? Tayo ba ay humihingi ng tawad sa tuwing nangyayari po yung mga bagay na ito? No? Again po, bilang mga magulang, hindi po masama na humingi ng tawad sa mga anak. No? Kung meron mga masabing mali, may nagawa man tayong mali sa kanila, hindi po yun masama. Dahil ito po ay isang paraan ng pagiging tapat at tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus. Kumbaga, hinihiling natin maging honest yung anak natin, pero hindi naman tayo honest, hindi naman tayo nagpapakumbaba. Paano natin yung nahanapin sa kanila? Sa number 4, maging huwaran sa lahat ng paraan, o maging good example in all ways. Sa lahat po ng paraan, sabi ko sa Titus 2:7, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Kung minsan po ang nagiging dahilan kung bakit imbis na sumunod ng ibang tao kay Kristo, ay lalo pa silang lumalayo, dahil ito po ay hindi tayo consistent. No? Sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Kristo, ngunit hindi naman makita sa ginagawa o sinusunod natin. No? Minsan kaya tayo nahihirapan, o kaya nahihirapan tayong hanapin sa ating mga anak o sa ating mga disipulo, yung mga bagay na gusto nating makita ay dahil hindi rin naman nila ito nakikita sa atin. Tandaan mo natin, ang tunay na pagbabago ay makikita kung pinipili pa rin ang tama kahit wala na pong nakakakita. Or integrity, sabi nga po natin sa English. No? Minsan, hinahanap natin sa ibang tao yung pagmamahal, o kaya maging, bawa sa mga mag-asawa, hinahanap, gusto natin, sana maging sweet naman yung asawa ko, sana bigyan naman ako ng bulaklak sa anniversary namin, o kaya pagluto niya ako ng paboritong pagkain. No? Hinahanap natin yun sa kanila, pero hindi naman makita sa atin na tayo din ay sweet, di ba? O kaya sa mga anak, ganun din, di ba? Minsan hinahanap na sana mayakapin mo na ako anak ko, o kaya ikis mo lang ako, pero hindi rin naman makita sa kanila. Bakit natin hahanapin kung hindi rin naman natin yun ginagawa? Sabi nga, you cannot give what you don't have. Ito naman po ay isang example po dito yung yung pagiging good example when it comes to devotions. Ito po yung yung setup po ng devotion ko yung umaga. And dati po ay hindi talaga ako consistent when it comes to my devotions, lalo na kapag sobrang busy. Minsan, naalala ko po nung simula, ang devotion ko ay umaga, ay gabi. No, hindi umaga. Kasi nga po, minsan pagising mo sa umaga, ay diretso ligo ka na, pasok ka na, gagawin mo yung mga trabaho. Pero, isa sa mga naging, nasasabi ko na ito rin ko sa ibang tao, na ang reason bakit pinipilit ko mag-devotion sa umaga, one of the inspirations, is si Ma'am May. Kasi naalala ko si Ma'am May, sabi niya, pagising pa lang niya sa umaga, ay
Yun nga, 4 a.m. Tama po ba, Ma'am Lee? 4 a.m. gumigising si Ma'am para mag-devotion na. At yun yung first thing na ginagawa niya, ang manalangin at mag-devotion. So yun yung naalala ko when it comes to this. No? And I also do this because I want other disciples na gawin din yun. Kasi naranasan ko din yung epekto niya. Kasi naalala ko nung nasa Biglays ako, ng tipong ang aga akong gigising pero wala akong tapang na pumasok dahil nga na-trauma ako sa post ko. Nagbabasa po ako ng Bible sa umaga. At nakakatuwa po kasi kung ano po yung eksaktong mga salita na mababasa ko, ayun po yung eksaktong mga salitang kailangan kong marinig sa umagang yun para magpatuloy po ako na magtrabaho. At yun din po yung dahilan bakit ko ginagawa ito. Para makita po ng ibang mga tao, ng mga kabataan din, na may kapangyarihan po ang salita ng Diyos na bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng kapayapaan kung tayo ay problemado, kapahingahan kung tayo po ay napapagod, at karunungan kung kulang po tayo sa bagay na yun. So, ang tanong po sa atin, pinipili pa rin ba natin gawin ang tama kahit wala na nakakakita? Kasi nga po, integrity ang kailangan natin bilang mga Kristiyano. Kailangan kahit na wala nang nakakita ay pinipili pa rin natin gawin ang tama. And lastly po, number 5, makinig sa banal na Espiritu or sa Holy Spirit, kay Holy Spirit. Sabi po sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kung aasa lang po kasi tayo sa sarili nating kakayahan, hindi po natin kakayahan maging isang mabuting halimbawa na gaya ni Kristo. No? Ang tanging dahilan kung bakit nagawa ng Lord na mamuhay, naalala niyo po, di ba? Si Kristo ay nagkatawang tao na mamuhay at hindi po siya nagkasala kahit kailan. No? Kaya niya po ito nagawa dahil sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu at siya po ay nagpasailalim dito. Ibig sabihin, sa bawat desisyon na kanyang gagawin ay nariyan po na kinukonsulta niya ito sa Panginoong Diyos. Ito po ay kinukonsulta niya sa banal na Espiritu na ito ba ang tama, ito ba ang mali, alin ang dapat kong piliin, ito ba o iyan. Diba? Alin ba ang tama sa paningin ng Diyos, ito ba o ito. Ano ang dapat kong piliin. Kaya po natin kinaya, naalala niyo po, kaya po natin kinaya yung prayer and fasting. No? Sino po dito yung nakaranas ng prayer and fasting? Ask po kamay, naranasan na mag-prayer and fasting. Di ba? Kaya po natin sa totoo lang po mahirap ang prayer and fasting. Di ba po? Kasi kailangan mong mag-abstain, kailangan mong tigilan yung mga bagay na gusto mong ginagawa, gaya ng pagkain. No? Kailangan mong mag-abstain from that. Hindi naman kailangan. If you decide to abstain from that, no? It's your choice. No? Yung iba ang gusto po nilang pina-fasting, yung kanilang mga paboritong ginagawa tulad ng paglalaro, pag-cellphone, pag-Facebook, pakikipagkwentuhan sa mga kumare, o kaya ano pa. Diba? Yung mga ganyang bagay. Mahirap siya gawin kasi nga, yung mga bagay na inaalis mo sa sarili mo ay nakasanayan mo ng gawin. Diba? Yan na yung gusto parang automatic na yung yung pagising mo pa lang sa umaga, pupunta ka na sa kapitbahay, at makikipag-chismisan, di ba? Minsan ka na, hindi mo na mapigilan kasi doon ka na dinadala ng yung mga paa kasi gusto mo malaman kung ano ang latest chika sa community, di ba? Kaya yung mga estudyante naman, ganyan din tayo, di ba? Minsan ang gusto natin ginagawa sa umaga, cellphone. Kasi gusto natin, minsan ang una mong binubuksan yung page pa ng CLSU community. Kasi gusto mong malaman kung anong latest din. O parang sinasabihan mo yung magulang mo na huwag kang maging chismosa, pero ikaw din pala, ano ganun din. Kasi yun din ang una mong ginagawa. Pero yun nga po, ang point lang po nito is that, ang mga bagay na pinipigil na natin ang sarili natin gawin ay mahirap talaga. Diba? Mahirap siyang gawin, yung pigilan yung mga bagay na gusto natin ginagawa. Pero, nagiging posible ito kung magpapasaka po tayo sa banal na Espiritu. Hindi po ito about denying our flesh, is about submitting to the authority of the Holy Spirit. No? Ito ay pagsuko. No?
sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa kanyang mga ninanais na gawin natin. Upang masunod ang kalooban ng banal na Espiritu, matuto po tayong huminto, saglit, magpigil, magtanong sa Kanya at sundin po yung Kanyang kalooban. Diba minsan kapag may gumawa ng isang bagay na nakakainis, diba? Katulad ng topic natin last week, diba? May nasabi sa'yo hindi maganda. Diba? Ang minsan ang tendency natin ay mag-retaliate. No? Kung nasaktan kayo sa kanyang mga salita, saktan mo din siya sa mga salitang sa pamamagitan ng mga salitang nakakasakit sa kanya. Mga bagay na personal. Diba? Minsan ganun yung ginagawa natin. Pero, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, matututunan po natin huminto saglit. No? Kasi minsan nga, we are overwhelmed by emotions, kaya hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin. Pero if we will submit to the authority of the Holy Spirit, matututo tayong huminto saglit. Diba? Magpo-pause tayo. Na imbis na magsalita, yung ating first response, pipigilan natin. At magtatanong tayo sa Banal na Espiritu, ano bang nangyayari? Diba? Anong dahilan? Bakit ganyan yung tao na yun? Bakit niya sinabi yun? Ano ba itong nararamdaman ko? Galit ba ako sa kanya? O galit ako dun sa maling ginawa niya? Doon nagkakaroon ka ng parang self-reflection. Mas nagiging malinaw yung isip mo. At kumbaga, you keep your head above the water. Diba kapag nasa dagat tayo, kapag nalunod na tayo, doon na tayo mawawala ng ulirat, diba? Pero if you keep your head above waters, diba? You still have meron ka pa rin point of view or ulirat or ano ba? Basta yun. May malay ka pa rin, diba? May malay ka pa rin. At aware ka pa rin sa nangyayari sa iyong paligid. May isa pong kwento ng isang tricycle driver na pangalan niya po si Tatay Ben. No? Isang araw po pagod na pagod po si Tatay Ben. Kasi konti lang yung kanyang kita, tsaka mainit po yung panahon, gaya po ngayon. At sunod-sunod po yung mga pasaherong makukulit. No? May isa pong sumakay na pasahero na medyo bastos magsalita. No? Kasi habang bumabiyahe po sila, panay po yung reklamo niya. Bagay mo naman, no? Dito ka nga dumaan, hindi ka ba marunong? Nakareklamo. And ramdam po ni Tatay Ben na umiinit din yung ulo niya dahil sa mga naririnig niya. No? At sa isip po niya, sasagutin ko na to, bastos eh. Diba? Pero bago po siya sumagot, siya po ay napahinto saglit. Parang may kumatok po sa puso niya at sinabi, magpigil ka, huwag mo nang pagulan. Huminga po si Tatay Ben ng malalim at tahimik lang siyang nagmaneho. Pagbaba po ng pasahero, hindi po nakatiis si Tatay Ben. Pero sa halip po na magalit, ay sinabi po niya, ingat po kayo, pagpalain po kayo ng Diyos. Nagulat po yung pasahero. At bigla po siya nanahimik. Tapos sinabi po niya na, pasensya ka na, may pinagdadaanan lang ako. Tapos umalis po yung pasahero ng mas mahinahon. At si Tatay Ben naman po ay napangiti. So doon po na-realize ni Tatay Ben na kung sinunod po niya yung galit niya, pareho lang po masisira yung araw nila. Parehas lang sila na masisira ang araw. Pero dahil nakinig po siya sa Banal na Espiritu, ay meron pong naging pagbabago. What does this mean? No? Minsan, isang saglit lang po yung pagitan ng pagsunod sa laman at pagsunod sa Espiritu. It only takes a second to follow ang Spirit or ang flesh natin. It only takes a second. No? Kasi you will have to react. Diba? Kapag natuto po tayong huminto, magpigil at magtanong sa Banal na Espiritu at sumunod sa kanyang kalooban, doon po tayo nagiging tunay na huwaran o isang mabuting halimbawa. Hindi dahil kaya natin, kundi dahil ginabayan tayo ng Banal na Espiritu. Kaya po ang tanong sa atin, bago tayo gumawa ng desisyon, tayo ba ay nananalangin muna upang pakinggan ang gustong sabihin ng Diyos? So it's a good practice to pray first before we do something. Tulad ng aatin ba ako ngayon? O kaya
Makikinig ba ako? Matutulog ba ako? Ano ba? We pray first. Again, ang 5 punto po na ating pinag-aralan ay number 1, maging huwaran sa mga nakababata. Number 2, hayaan po natin ang Diyos na baguhin ang puso natin. Number 3, matutong umamin sa ating pagkakamali. Number 4, maging huwaran sa lahat ng panahon. At lastly, matuto po tayo makinig sa banal na Espiritu. Yan po ang pundasyon kapag sinabi natin si Jesus ang idol ko. Kung gusto po natin mamuhay bilang isang mabuting halimbawa. Bilang halimbawa na alagad ng Panginoon Jesus. Okay, sabi nga po natin, si Jesus ang idol ko. Si Jesus ang idol ko. Tayo po ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po'y nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, naniniwala kami na sa loob ng halos ng oras na ito na pakikinig namin sa iyo ay may mga bagay na nakita kaming mali sa aming sarili, Panginoon. May mga bagay na papasalamat kami kasi itinuro mo sa amin kahit noon pa man. At nagpapasalamat din kami kasi na-reveal sa amin ngayon yung mga bagay na kailangan namin itama sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa aming pong patuloy na buhay, alam po namin, Panginoon, na darating at darating pa rin kami sa pagkakataon na matatalisod kami, magkakamali kami, mahihirapan kami na gawin yung kalooban mo. Pero Lord God, kaya nga po ng kwento ni Tatay Ben, tulungan niyo po kami, Panginoon, na piliin pa rin ang pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Hindi dahil sa aming kakayanan, Panginoon, kundi dahil nagpasakop kami sa kanyang kapangyarihan. Dalangin namin, Panginoon, na araw-araw, mabuhay mo kami, linisin mo ang aming buhay, at pilitin namin naisip, Panginoon, na sumunod sa iyo, baguhin mo ang aming puso upang hindi maging mahirap sa amin na gawin ito. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa loob po nagsisimula, sa aming mga puso nagsisimula ang tunay na pagbabago, at unti-unti kapag nabago ang laman ng puso namin, ang laman ng isip namin, imbis na pag-aalala ay pagtitiwala, imbis na pagyayabang ay pagiging mapagkumbaba, imbis na kasamaan ay puro karunungan na bumumula sa iyo, laman ng aming puso at isip. Alam namin, Panginoon, magbabago ang aming mga buhay, Panginoon. Magiging isa kaming mabuting halimbawa, hindi lamang sa henerasyon, sa amin ngayon, o sa aming mga nasa paligid, kundi sa henerasyon na susunod at susunod pa, Panginoon. Kaya Lord, dalungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod at magpasailalim sa kapangyarihan ng iyong kapangyarihan at ng banal na Espiritu upang umuwi kami dito sa lupa na may kaligtasan, na may kapayapaan, at may kasiyahan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo po namin tinataas ang Sunday service na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan namin Diyos, tagapagligtas ng Panginoon Jesus. Amen.